Umabot na ng 27 taon ng pag-aaral sa Mudagoy. Ano ang plano mo ngayon? Hindi ito matatapos hanggang hindi ako magtatagumpay. Paano kung ikaw ay mamatay sa iyong ginagawa? Mamamatay akong may gangat at lumalaban sa bayan. Ang tatlong pari na pagkamalang tiwali, maaari na silang bitain. Hindi mo maaari. Wala lang ang ginagawa nila, pati mga parang dapat ay hinuhusgahan. Simulan na ang pagbitay sa mga taksil na iyan! Sa wakas, masupil na natin sila ang mga Espanyol na iyan. Sa wakas, matatapos na ang ating pinaghirapan. May gagawin natin ang mga paring iluha sa ating bayan. Ang mga Amerikano! Tayo na ngayon malayo makapagpasok at makapaglabas ng ating produkto kahit walang kahirap-hirap. Mainam, nang dahil dito, umuunlad tayo at ang agrikultura ng bayan ito. Maging ang mga paaralan ay binuksan para sa mga ito. Hindi ba't magandang simula ito? Ang mga paaralan ay sa pangangalaga ng mga pari. Hindi tayo magdagdag ng mga paring Pilipino sa ating paroko. Nang sa gayon, dumami ang naninindigan sa atin. Tama ang iyong plano. Ngunit paano naman ang mga regular na estila? Magiging maayos sila. Dumadami ang mga pari sa paroko. Iyon lamang ang mahalaga sa ngayon. Anong ginagawa ng mga pari niya sa paroko? Maaari nagpaplano iyan ng may magsikat at nangangalat na impormasyon. Sa wakas, nagtagumpay na tayo. Ang kapangyarihan ay nasa atin na. Ito ang matagal na hinihintay ng revolusyon. Narapat na ikaw ang mamuno sa amin, aming kapitan. Payag ba kayo doon ang mga kasama? Kung mapayag ka rin para sa ikabubuti namin mga Pilipino. Sumama ka sa akin, nais kang ipadala sa Espanya. Ngunit paano ang aking mga kabayan? May papalit sa iyo. Hindi ko na kaya ang pang-aabusong ginagawa nila. Dapat lumaban na tayo para sa ating karapatan. Tama, para sa ating kalayaan, dahil tayo mga Pilipino. Anong kabuluhan ito? Ano sa tingin niyo ang ginagawa ninyo? Kami ay nag-uusap lamang. Para sa aming bayan, gusto namin ng tamang pagtrato at pantay-pantay na pagtingin. Dakpin ang mga iyan, ang leader at mga Pilipino. May laking halaga ang nangyari sa nakaraan na nagbigay ng maraming aral kung paano lumaban. Ang natutunan na maaaring gamitin sa inyong lahat, lalo na sa nangyayari sa ating bayan. Naway lahat may sapat na tapang upang lumaban. Sana maging isa rin ako sa kanila. Ngayon ay hahatulan natin ang dalawang akusador, isang Pilipino at isang Kastila. Kung tunay ng justisya ang umiiral, sana'y pareho kami hatulan ng patas. Tao rin ako! Patas, Indio, wala kang karapatan. Mas mataas kami sa'yo. Hatol para sa Pilipino, 10 taong kulong at palo. Para sa Kastila, walang sala. 10 taong kulong at palo. Hindi rin ang justisya, ang batas niyo ay para lamang sa mga Kastila. Maaari ba kaming humiling ng lupa para sa taniman? Ang pamilya po namin ay nagugutom na. Ba? Hindi ba't pag-aari ito ng Diyos? At ako ang kinatawan niya? Baka maaari natin itong pag-usapan, Padre. Pag-usapan? Baka nakakalimutan mo na sa amin ang kapangyarihan at huwag ka nang lumaban. Padre, patawad ko, hindi po ako nakabayad ng buwis sa simbahan. Kasalanan niyan, hindi lang ang buwis ang hindi mo nabayaran, pati ang utang ko sa langit. Magdasal ka muna ng 100 ama namin
ilalim ng philocracy, ang simbahan ang naging makapangyarihan kaysa pamahalaan. Ang mga prayle ang humawak sa lupa, edukasyon at kaluluwa ng bayan. Sa halip na gabay, sila ay naging hadlang sa tunay na kalayaan. Sana patuloy ang paglago at paglusog ng ating mga taniman. Sana nga, mahal ko. Pinihin pala, tulungan ninyo si Sergio. Dinakap siya ng mga sundalong Espanyol. Ano? Saan? Puntahan natin! Ay, 3 araw na akong walang kain. Bakit ganito? Hindi ba tayo tao rin? Hindi tayo tao sa kanila. Tayo gamit pangtayo ng struktura, kalsada, tulay at simbahan. Bilisan ninyo! Hindi pa tapos ang simbahan. Walang pahinga hanggat hindi tapos. Sa ilalim ng polo e serbisyo, libo-libong Indio ang sapilitang pinagtatrabaho ng walang bayad. Marami ang nagkakasakit, namatay o naputulang kabuhayan. Ito ang isa sa pinakamasaklap na mukha ng kolonyalismo. Pipikit sa kasaysayan, ang pawis ng aming mga ninuno ay alaala laban sa kalayaan. Anak, araw-araw tayong nagsasaka sa lupain ito, pero kailan kaya magiging atin? Hindi ka tayo pinanganak, Itay. Bakit parang pag-aari pa rin ito ng simbahan? Padre, kami po ang nagpapawis dito. Hindi ba't kami ang tunay na may karapatan? Patan, ang lupa ay biyaya ng Diyos at ako ang tagapamahala nito. Kung ayaw ninyo, marami ang gustong pumalit. Pebrero 12, 1872, isang atas mula sa hari ng Espanya ang bumalot sa Pilipinas ng takot. Isinilang ang Guardia Sibil hindi upang maglingkod kundi upang maghari. Sila ang tinaguriang tagapangalaga raw ng kapayapaan. Ngunit sa mata ng mga Pilipino, sila ang anino ng pang-aabuso, ang mukha ng karahasan. Saan mo tinatago ang buwis? Wala akong tinatago! Kulang pa ang ani ko para sa pamilya ko! Naririnig mo ba yun? Ang ano? Anong ginagawa ninyo? Ang mga kabahayan namin! Wag po!